naman ay tayo po ay dadako sa mga salita ng Panginoon. Amen po ba? Dahil naniniwala naman tayo ng salita ng Diyos ang siyang ilaw ng ating buhay. Without the Word of God, everything is vanished. Everything is useless. Amen po. Bilang Kristiyano, yan po ang ating vitamin. Ang salita ng Panginoon. Without the Word of God, tayo po ay mananamlay sa ating buhay, Panginoon. Amen ba? Amen. Sorry. Ako, very thin na pintuan. Very thin, no? So, hinamon ko po ito sa John chapter 10, verse 1 hanggang 10. Sige po, kung meron kayong mga Bible, meron kayong mga apps sa mga cellphone, samahan niyo po na basahin natin ang John chapter 10, verse 1 to 10. Sabi niya po dito, very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opened the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them. And his sheep follow him, because they know his voice. Verse 5. But when they will never follow a stranger, in fact, they will run away from him, because they do not recognize a stranger's voice. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what he was telling to them. Verse 7. Therefore Jesus said again, very truly, I tell you, I am the gate for the sheep. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. I am the gate. Whoever enters through me, I will be saved. They will come in and go out and find pasture. The thief come only to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Lord, thank you so much for your words. Dalangin namin, Lord God, that let your Holy Spirit speak unto us. Be our teacher, Panginoon. Itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon, at gamitin mo lamang po akong aludod ng iyong mga pagpapala. Lord, thank you so much. In Jesus' name, amen and amen. So yung Book of John, ang nagsulat po rito ay walang iba kundi si John the Apostle. Okay, sino po si John? Sino nakakakilala kay John? Okay, si John po, he is one of the 12 disciples of Jesus Christ. He is also the author of the 5 books. Okay, the Gospel of John, the Epistle, 1 John, 2 John, 3 John, and the Book of Revelation. Okay, the context of this book, okay, ang Book of John, natin pong pag-aaralan ay Jesus is telling us that He is not only the shepherd of the sheep, but also the door of the sheep. Okay? Hindi lamang ang Panginoon, Jesus, ang shepherd, but He is the door of the gate. So, ang background nito, para maintindihan po natin kung saan kung bakit lumabas sa book ng John ang binasa kong mga verses. So dito, ang background nito ay nang nag-umpisa ang lahat ng ito dun sa pangangaral ni Jesus ng salita ng Diyos. Sabi niya po rito sa chapter 9, verse John, it's not verse John, but John itself. John chapter 9, verse 1 to 2. Sabi niya dito, sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Rabbi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag? Ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang? So remember na habang nangangaral si Jesus, meron pong isang bulag na lalaki doon. Ito po ay sa chapter 9 ha, so medyo mag-backward po tayo. Okay. Isang bulag na lumapit po kay Jesus at
nung time na yon ay wala po siyang makita. At ano pa ang minimithi ng isang bulag? Ang Excuse me, boss. You makakita. have a text message. Amen po ba? Pag ikaw ang pilay, ano ang mithi mo sa buhay? Ang makalakad. Pag ikaw ay may problema, anong mithi mo sa buhay? Ikaw ay makalampas sa problema. Pag ikaw ay walang mga pera, walang budget, anong mithiin natin? Magkaroon ng pera. Amen ba? Pag ikaw ay walang love life, anong hinihingi mo? Magkaroon ng love life. Amen. So, itong bulag na ito, ang mithiin niya ay makakita. At nilapitan niya si Jesus sa mga andon ang mga madlang people. Okay? Madlang people. Andon lahat sila, sari-saring mga tao ang nandun, and even the Pharisees. Okay? And even the Pharisees. Ang tagpong ito ay ang pakikipag-usap ng mga Pariseyo at ang Panginoong Jesus. Dito, inusig siya ng mga Pariseyo. Dahil sa, pinagaling ng Panginoon ang bulag na lalaki. Pag nabasa niyo po yung buong chapter 9, siya po ay pinagaling po ng ating Panginoon at siya po ay nakakita. Ang tanong nito, sino itong mga Pariseyo? Sila yung hindi naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Despite sa mga pagpapagaling ni Jesus, meron pong mga Pariseyo na umuusig sa Kanya. Ano itong mga Pariseyo na ito? Hindi po naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ano pa? Sila po, yung sorry sa word, mga pa-epals. Okay? Sila po, yung mga pa-epal sa buhay ni Jesus. But, kasama po ito sa process ng ating Panginoon. At doon, ay pinuusig ang ating Panginoong Jesus. Sabi niya doon, bakit ganun na lang ang galit nila sa Panginoon? Bakit ganun na lang nagsisidhi ang galit nila sa Panginoon? That when Jesus na nangangaral na gumagawa ng himala at kababalaghan, dahil sa, sabi niya dito, dahil sa pagpapagaling niya sa araw ng pamamahinga. Yun po yung talagang sinisita nila kay Jesus. Yung sa tuwing nagpapagaling siya, nagkakataon ng araw ng pamamahinga. Amen? So dito, dahil sa pagpapagaling sa kanya, pinalayas ng mga Pariseyo ang bulag na ito. Tiniwalag sa kanilang bayan. Amen? At hinusgahan ng mga Pariseyo. Okay. So dito, meron tayong 3 lesson outline na pag-aaralan. 3 lang naman po. Pwede po ba? Okay lang po ba kayo? Amen. Amen. So hindi pa po ba kayo na inaanto? Naguguto? Wala ba? Sige, palakpak mo yan sa Panginoon. Okay. Bilisan mo ito. Okay, 3 lesson outline. A distinction between God and bad shepherd. The distinction between good and bad shepherd. Number 2 lesson outline. The connection of sheep on the shepherd. Okay, number 3. I am the door or a gate. And number 4, warning. So, may mga warnings yan. Okay. Sabi nito, ang ating title ay I am the door. Okay, kinuha ko po yung kahulugan ng door sa Merriam-Webster Dictionary. Sabi niya doon, doorway, gate, entrance, gateway. O, sa madaling salita, Tagalog ay, pinto. Okay, pinto. Pintuan. Okay. The statement, I am the door, found in John 10 verse 17. Yung statement na I am, di ba tinalakay ko ito? Siniris ko po ito. Ano yung una? I am the bread, I am the light. I am the light. Amen? At ito po ay pangatlong I am statement ng Panginoon. Saan kinuha tong I am na ito? Kinuha po ito dun sa Book of Exodus, sa lumang tipan. Nang si Moses ay inutusan ng Panginoon na i-save or palayain ang kanyang bayan sa mga kamay ng mga Ehipsyo. At sinabi ni Moses, Panginoon, ano ang sasabihin ko sa kanila kung sila'y magtatanong, sino ang magpapalaya sa amin?
At ano ang sabi ng Panginoon doon? Sabihin mo, ako ako nga. I am who I am. Okay? Ibalik ko ulit. Okay lang, hindi kayo nalito ha. Okay. Sabi niya dito, the I am statement ay nagmumula. Ito na. Inuwan ko po kanina sa inyo kanina. Okay. Number 1 lesson outline. The distinction between good and bad shepherd. Sabi niya po sa John 10:1 and 2, very truly, I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. So there were two kinds of sheepfold at their time. Ano yung sheepfold? Ito yung kulungan ng mga sheep. Okay? Ng mga, ano sa Tagalog? Tupa. Okay. Yun yung mga kulungan ng tupa. Nung panahon po nila, meron pong dalawang klaseng kulungan ng tupa. Yun ay, pag nasa city ka, ang kulungan ng tupa doon ay concrete. Ang tawag po doon ay public sheepfold or common sheep pen. Okay? Common sheep pen. Ito po yung minsan ay medyo malayo konti sa kanilang tinitirahan or ito ay nakadikit sa kanilang tahanan na ang kulungan ay concrete. Okay? Na may gate, may meron siyang namamahala sa gate, keeper. Tama ba? Gatekeeper. Okay, may gatekeeper siya. Yun yung unang sheepfold or sheep pen found in the cities and villages. Okay, it made of concrete materials. It would be large enough to hold several flocks of sheep. This sheep pen would be in the care of porter or doorkeeper. Okay, the second kind of sheep pen. The second kind of sheep pen was in the countryside or temporary sheep pen. Alam niyo po yun, yung nasa kagubatan ka, tapos maglalagay ka lang ng mababa lang, na made of wood. Okay? Made of wood. Ay, hindi siya konkreto. Made of wood lang. At ang kanyang trangkahan ay mababa lang din. Minsan wala nga eh. Tama po ba? Yun yung isa pang klase ng sheep pen or sheep home. Sabi niya po dito, where the shepherd would keep their flocks in good water. This type of sheep pen was nothing more than rock, circle, or rock filled into a wall with a small open space to enter. So, bako-bako, okay, bako-bako yung kanyang baba, at maliit lamang ang gate neto. Minsan nga, wala pa eh. So, sa pamamagitan neto, itinataboy ng pastol ang mga tupa sa gabi dahil walang trangkahan na isasara, isang bukhanan lamang. So, na-imagine nyo ba? Na-imagine nyo ba yung trangkahan? Sino rito yung buhay probinsya? Amen. Di ba po? Pag sa bukid, mga ganun. Pag nasa bundok ka, hindi ka magpapalagay ng concrete na kulungan ng mga tupa mo, kundi yung temporary lang na pag sinabing bumagyo, wasak ka agad. So, hindi sila naglalagay ng gate. Okay, minsan wala pa nga. Kaya ang ginagawa ng pastol, sinatsaga niya itong itinataboy doon sa sheep pen. Okay, sa kulungan. At sabi niya po rito, ay minsan, pagka walang kulungan yon, may tendency na lalabas ang mga tupa. Tama po ba? Ang ginagawa po ng pastol, siya na yung nagiging pinto. Okay? Umuupo na siya. Okay, sabi niya dito, hihiga sa kabilang siwang ang pastol. Doon siya matutulog, pinapanatili ng pastol ang mga tupa sa loob at sa kasong ito ay literal na nagiging pinto sa mga tupa. Biruin niyo yun? Yung inilalagay ng pastol doon sa tupa niya na halos hindi na siya makakahiga sa magandang kakalagayan, kundi doon na lang siya hihiga sa kanyang mga inaalagaang mga tupa.
Why? Bakit kaya? Sabi niya rito, why sheep need sheep pen? Bakit kailangan ng sheep ang kulungan? Ng tupa ang kulungan? O, sino rito ang may alam? Okay? Sabi niya rito, what is the characteristic of sheep according to the Bible? So, kailangan ng sheep pen, ang sheep, tama ba? Hindi ba kayo nalito? Okay, kasi nalilito ako. Okay, kailangan ng sheep, ang sheep pen dahil ang kakalagayan ng mga tupa ay, sabi niya sa Bible, sheep are easily susceptible to injuries and are utterly helpless against predator. Okay. Ang mga tupa ay madaling masugatan at lubos na walang magawa laban sa mga mandaragit o mga kalaban. Diba? Ang sheep po ay napaka-valuable. Okay? Napakamahalaga po ang sheep. They are easily slaughtered. Sila ay madaling karnihin. Okay? Sila ay madaling pakain. Ano pa? They are very valuable dun po sa nangangalaga. Bakit? They are very delicate. At ang sheep, okay, ang mga sheep na ito, ay hindi mo sila pwedeng pakargahin ng mga mabibigat na load. Bakit? Madali lang po silang mabalian. Amen? Madali lang silang mabalian. At sabi niya rito, hindi kayang pumasa ng mabibigat na mga bagay ang tupa. Okay? Kung ang mga tupa ay mahulog, sabi niya rito, sa gumagalaw na tubig, natatakot sila sa gumagalaw na tubig. Para silang nagkakaroon ng vertigo. Okay? Kasi pagka gumagalaw ang tubig, nahihilo sila. So hindi nila kayang uminom dun sa ilog na gumagalaw. Anong ginagawa nila? Pinapa-stagnant nila dun. Saka sila tumiinom. Okay, yun yung characteristic po ng mga tupa. Okay, kaya nga, di ba, sabi ng Panginoon, ay pag tayo ay may mga problema, saan niya tayo dinadala? Sa still of the water. Anong ginagawa niya? Pinapa-stag niya po ang lahat ng bagay para tayo ay makapagtayo. Amen ba? Tayo, kung yung lamb na literal before ng Panginoon, ay sa panahon po natin ngayon, tayo yung spiritual na mga sheep. Okay? Sino ba dito yung mga takot sa anumang mga bagay sa buhay mo? Problema, kawalan, na mawala lang ang trabaho mo, nanginginig ka na. Wala ka lang 1,000 sa pera, hindi ka na makapagtimpi, hindi ka na, wala ka ng, peace. Amen? Pag ikaw ay may mga problema na sunod-sunod, na parang si Hope, di ba sunod-sunod, mamaya-maya, nag-report yung isang kawan niya na ang kanyang mga anak ay patay, maya-maya, wala pang 5 minutes or 10 minutes, andito na naman yung iyong mga alagang mga hayop, ay pinagpupuha, pinatay. Amen. Sino po rito yung gano'n? Kaya po ba natin? Hindi. Hindi natin kaya yung sunod-sunod na problema. Amen. Ano pa? Hindi din natin kaya. Okay? Yung yung magkarga ng mabibigat na mga pasanin sa buhay. Bakit? Madali po tayong ma-exhaust, madali po tayong manghina, madali po tayong umayaw sa buhay na ito. And higit sa lahat, tayo po ay very valuable sa harapan po ng Panginoon. At ano pa? Tayo po ay very, tawag dito? Tayo po ay huwad. Ano yung huwad? Yun po yung expose. Expose po tayo sa mga kalaban. Po ba? Sobrang na-expose tayo sa mga kalaban sa buhay na ito. Ano yun? Yung mga nangyayari sa mundo. Yung mga nandito sa mundo. Okay? Kaya ganun na lamang po ang
pagbabantay ng ating Panginoong Hesus sa ating po. So, sabi niya dito, ito yung kakalagayan ng mga sheep at ito rin ang kakalagayan natin ngayon. Yung characteristic ng mga sheep, okay? Nagiging parang tayo. Yung characteristic ng sheep na yon ay nakikita po sa atin. Ano yon? Mahina po tayo, hindi tayo nagdadala, parang napapagod tayo sa pagdadala ng mga mabibigat, ng mga masanin sa buhay. Tayo ay madaling lapain ng mga predator, ng mga kaaway, ng mga tukso sa ating buhay, sa mundong ginagalawan natin. Kaya nga kung gusto mong kung gusto mong magiging ayos po ang lahat. Amen po ba? Gusto mong smooth lang ang lahat. Kailangan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen. Sabi niya po sa Psalm 78:52, then He led out His people like a sheep and guided them into the wilderness like flocks. Amen. So para tayong mga sheep, na kailangan na i-guide tayo ng Panginoon, na kailangan ay marinig natin yung sinasabi ng Panginoon para hindi tayo mapahamak sa buhay nito. Tama po ba? So dito ay ang mga tagpong ito ng ating Panginoon sa mga Pariseyo, nung time po na yun ay, sabi ko nga po ay, they are arguing. Okay, nag-argue sila because of that, blind man na pinagaling po ng ating Panginoong Jesus. At sabi niya po rito, nung sila po ay nag-a-argue, sabi po ng verse 1 ulit, sabi niya, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kung di umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit, sabi ng Panginoon, ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. So sila yung tinutukoy ng Panginoon ng mga tulisan at mga magnanakaw. Maging tayo sa kapanahunan natin ngayon, God is warning each and every one of us sa mga propetang mga bulaan ng propeta. Okay? Mga pastol na mga bulaan. Okay? Warning po yun sa atin. Kailangan po na anong gagawin natin? Kailangan na mapanuri po tayo. Hindi lahat na nagsasalita ng gospel of God ay totoong pastol ng Panginoon. Okay? Take note, warning din po dito sa ating kakalagayan ngayon because we are living on a last days. Tayo ay nabubuhay na sa muling last days. Kahuli-hulihang araw ng buhay before God na bababa ang ating Panginoon. Sabi niya doon sa Revelation, kung nagbabasa kayo ng mga Revelation, sabi niya ay maglilitawan ang mga bulaan ng propeta. Amen? May mga nagsasabi na dito kayo, maliligtas tayo, hali kayo. Oops, teka lang. Amen? Huwag lahat na nagsasabi na ang kaligtasan ay kami lang ang maliligtas. Take note. Marami pong mga bulaan ng propeta, mga magnanakaw at mga tulisan. Amen? So, take note. Warning. God warned each and every one of us na ano dapat ang kailangan natin gawin para hindi tayo maligaw ng mga bulaan ng propeta. We need to read the Word of God. Amen? Kailangan natin magbasa, magnilay ng salita ng Diyos. Because sa Bible, hindi ka pwedeng likuhin ng mga tao pag may alam ka ng salita ng Diyos. E paano kung wala na? At may nagsasabi kayo, dito tayo ay maliligtas lamang. Wow. Saba ka rin kasi maliligtas. So we need to, kailangan natin na magbasa ng salita ng Diyos. Number 2, alas 12 na. Number 2, the connection of the sheep and the shepherd. Mabilisan na lang to.
Okay, verse 3 and 4. Sabi niya dito, the gatekeeper opened the gate for him and the sheep listened to his voice. He calls his own sheep by name and lead them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them. And his sheep follow him because they know his voice. Pag ikaw po, pag alam po natin ang totoong pastor, hindi po tayo ilalagay sa alanganin. Amen. Ang gagawin po neto ay mangunguna po siya sa atin. Ililid po tayo ng pastol na ito. Okay po ba? At sabi niya po rito, number 2. Okay. Sabi niya dito pa lang sa mga verses na ito, ang nangangahulugan na meron silang relation sa bawat isa. Okay, yung 3 and 4, pag inanalyze mo yung statement na yon, pag nilid ng pastol ang mga tupa, ibig sabihin, kilala nila yung pastol. Kilala nila ang boses ng pastol. Okay, at ang lahat ng sinasabi ng pastol, sinusunod nila. Why? Because they have a relationship. Okay? Pero pag wala kang relationship, kahit tawag ka ng tawag sa mga tupa, hindi ka nila kilala. Why? Dahil ang alam lang nila at kilala lang nila yung pastol na laging nag-feed sa kanila. Okay? Sabi niya po dito, ay ang gatekeeper, pag sinabi po ng pastol na pakibuksan ang pinto, wala na po, hindi na nag-aatubili ang gatekeeper na bubuksan po yun. Why? Because they know the voice. Boses pa lang nung tumatawag, alam na nila. And the gatekeeper ay, bubuksan niya po ito. Ang mga sheep o tupa ay nakikinig sa kanilang mga boses, tinatawag sila sa kanilang mga pangalan, at inilalabas sa kulungan. Okay? Wala silang kinokontradik, hindi kinokontradik ang sinasabi po nung pastol. Why? Dahil kilala nila ang pastor na kung saan, naglalabas, nagpapakain, nagsasalita sa kanila. Sheep, ang mga shepherd ang nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Amen? Ano pa? Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbo palayo sapagkat hindi nila kikilala ang tinig ng iba. Sa ating mga tagasunod ni Kristo, mga kapatid, dapat na alam din natin ang kanyang mga salita at nakikinig tayo sa kanyang tinig sa pamamagitan ng mga pagbabasa ng kanyang mga salita. And even the pastors that God inilalagay ng Panginoon sa ating kawat. Amen. We need to listen to them. Okay? We need to love them. Amen. We need to respect kung sino man ang inilalagay ng Panginoon na mga pastol sa atin. Bakit? Dahil yan ay ibinigay ng Panginoon para tayo ay i-lead, i-guide at pagsabihan. Amen po ba? Amen. Amen. Nakakaaral po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung ikaw ay totoong disipulo ng Panginoong Jesus, kilala ka niya at alam niya ang iyong mga pinagdadaanan. Nakakita na po ba kayo ng pastol? Sino rito yung naging pastol ng mga hayop, ng mga tupa? Di ba po, alam na alam nyo pag ang alaga nyo ay nagkasakit. Tama ba ba? Kung ang alaga nyo ay wala sa wisyo, tama ba? Wala sa, tawag dito, kung siya ay napapagod, kung siya ay umiiyak, kung siya ay tumatawa, tumatalon. Sino dito yung may mga aso? Alagang aso. Di ba alam na alam natin kung tinotopak yung aso natin, kung wala sa mood, may problema, hindi siya comfortable, alam na alam mo dahil ikaw yung nag-aalaga sa kanya. Ang Panginoon, ganyan din po. Alam na alam ng Panginoon kung kailan tayo punong-puno ng problema. Alam na alam ng Panginoon kung kailan tayo nawalan, kung kailan tayo natanggal sa trabaho. Alam na alam ng Panginoon kung kailan tayo malungkot. At alam na alam ng Panginoon kung kailan tayo na masaya.
Ang lahat ng ito ay hindi po nalilingid sa mata ng Panginoon. Why? As long na siya po ay ginagamit mo at nire-respeto mo, sinusunod mo bilang pastor, kilala ka niya. Amen? Wala pong nalilingid sa ating Panginoon Jesus. Even our health. Alam niya kung kailan ka nagkasakit. Alam niya kung paano ka humehandle ng mga problema. Alam niya kung paano siya papasok sa problema mo. Lagi natin tatandaan, ang Panginoon ay good timing lang. Amen. Hindi siya nauuna, hindi siya nahuhuli, ngunit good timing lagi ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi niya po sa Psalm 23, verse 1 to 6, sabi niya po rito, ang psalmist po ito ni David, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in a green pasture. He leads me beside still water. He restores my soul. Amen. Ano pa? Sabi niya po rito, He leads me in a path of a righteous for His name's sake. Even though I walk through the valley of shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Pag alam po natin ang ating pastor, ito po ang kanyang sinasabi. Your rod and staff, they comfort me. You prepare me a table before me. Amen. In the presence of my enemy, you anoint my head with oil, my cup overflowing. Amen. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and shall dwell in the house of the Lord forever. Ganyan po ang ginagawa ng pastor sa atin. Ganyan po ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa atin. Ang mga tupa ay lubos na umaasa sa pastor na nag-aalaga sa kanya or sa kanila. Nag-aalaga ng lubos at totoo. Hindi po mga buwad na mga pastor ang tinutukoy ng Panginoon, kundi siya mismo. Ang mga pastol ay ang mga tagapagbigay, gabay, tagapagtanggol at palaging kasama ng mga tupa. At sabi niya rito, at pag may mga nawawala sa kanyang mga tupa, hinahanap niya, ito ang ibinabalik sa kawan upang hindi mapahama. Yan po ang totoong pastol. Pag ikaw ay hindi umattend ng church ng 2 linggo or 1 linggo, pinupuntahan ka po ng pastor. Amen. Pinupuntahan ka ng pastor, chinecheck ka niya, bakit hindi ka umattend, anong meron, anong problema, at talaga namang uunawain ka at ibabalik ka niya sa kawan ng Panginoon. That is a good shepherd of God. Hindi lang mga pastor, dapat din tayo mga manggagawa ng Panginoon. Pag meron po kayong mga kapatiran na hindi uma-attend, you can go their home. Pwede kayong pumunta, bisitahin sila. Why? Kasi tupa din po yan ng ating Panginoon. Amen? Flocks ito ng Panginoon. Ito, ang grupo ng mga sheep, ang tawag doon ay flocks. Tayo, mga flocks po tayo ng Panginoon. Amen? Pag meron po dito na hindi nakakapag-church, puntahan niyo po. Kahit hindi alam ng pastor, puntahan nyo. Amen? Pag meron nangangailangan dyan ng totoong pastor, tawagin nyo po dito. Amen? Ipakilala nyo si Jesus bilang pastor, hindi kayo. Okay? Maliwanag po ba? Hindi kayo, kundi ang ating Panginoong Jesus, ang pastor na inilagay ng ating Panginoong Jesus sa kawan na ito. Amen po ba? Dahil ang pastor ang siyang mangangalaga po sa atin pong lahat. Amen. Sa pong malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Ang next lesson outline, I am the door or gate. Ito yung ating title kanina. Sabi niya rito sa verse 6, sinabi ni Jesus, ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Sinasabi niya doon, ina-argue niya doon sa mga Pariseyo, ngunit hindi po nauunawaan ng mga Pharisees, ng mga taong labas. Okay, sabi niya ulit, therefore, Jesus said again. Okay, pag ine-emphasize po ang mga salita,
ang mga statement sa Bible, ang ibig pong sabihin nito ay mahalaga pong mga salita yun. Okay, sabi niya po dito, therefore, Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate of the sheep. I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. So dito, si Jesus ay nagsasabi na, sabi niya dito, Jesus is telling us that He is not only a shepherd of the sheep. Hindi lang shepherd siya ng mga sheep. Okay, ano pa? But also the door of the sheep. Okay, ano yung ibig sabihin nito? Sinasabi niya sa lahat na pag tayo ay pumapasok sa pintuan or sa kawan ng ating Panginoon, okay, or sa kingdom ng ating Panginoon, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan or tinatawag na salvation. Okay? Nakakaranas tayo ng protection o pangangalinga ng ating Panginoon. Sino rito yung nakakaranas ng pangangalinga ng ating Panginoon? Ako, danas ko yan. Ramdam na ramdam ko po ang pangangalinga ng ating Panginoon. Ano pa? Pinapahintulutan ng Panginoon ang lahat ng gustong pumasok sa kanyang pintuan para makakatagpo ng ng pastulan. Amen? Okay. Dito, maraming tao ang wala pang mga kawan, pastulan. Amen. Sa atin, napakarami pa. Dito sa buong Villa, marami pa pong hindi nakakaranas, nakakasumpong ng pastulan. Amen. Marami pa po yung nabubuhay sa mga lumang mga paniniwala at hindi po tayo nagagalit sa kanila. Amen? Why? Because nung tayo rin ay naging ganun din. Okay? Naging ganun din. Naghahanap rin sila ng mga pastulan yun. Kaya kung alam nyo na sila ay naghahanap ng pastulan, either na kapatid mo man ito, either na family mo man ito, kapitbahay mo man ito, sino man ito kapatid, ine-encourage kita na i-present mo ang pastol na yan. Amen? Dahil nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo ay nabubuhay sa mga maling mga katuruan. Amen? Tayo ay nabubuhay sa mga maling pagsamba. Tayo ay nabubuhay sa mga sabi-sabing pagsasamba. Bakit sabi-sabi? Kasi ang daming mga bawal. Okay? Para silang mga Pariseo nung araw. Pero anong ginawa ng Panginoon? Nakahanap tayo ng kawan ng pastulan, na totoong pastulan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Sabi niya, sinong pumapasok at lumalabas? Amen, sa kawan ko, nagkakaroon siya ng peace, ng joy, ng love, everything. Amen. Paano kaya yung wala sa kawan ng Panginoon? Ano kayang kahihinatnan ng buhay nila? Ano kayang buhay meron sila? Yes, meron silang pera. Lahat ng bagay na kailangan nila, meron sila. Meron silang kotse, lahat. May pagkain, may pera sa bangko. Pero ano naman ang kahihinatnan ng kanilang kalusugan? Sabi ng Panginoon, di ba, pag ikaw ay namatay, everything, iiwan mo. Hindi mo pwedeng, Lord, ito ang milyon ko, ibibigay ko sa iyo, papapasukin mo lang ako sa iyong kingdom. No. Lord, ito ako, napakatalino ko. Kaya ko pong baliktarin ang lahat ng bagay, papapasukin mo lang ako, ditiktahan kita. No. Amen. Lord, ang ganda ko. Ito ako, Lord, papapasukin mo lang ako, pasasayahin kita. No. Amen. Sabi ng Panginoon, pasok ka sa akin ng walang dala, except your spirit. Kung wala kang relationship sa Panginoon, do you think kaya makakasama mo ang ating Panginoon? No. Saan tayo? Sa impyerno. Amen. So kung gagawin natin pastol ang Panginoong Jesus, ay makakasiguro tayo na nagkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sasamahan niya tayo sa buhay na ito.
Ilulusot tayo sa lahat ng bagay. Pangungunahan tayo sa lahat ng bagay ng ating buhay. Yan po yung totoong pastor. He is the door. He is the God. He is everything. Amen. Saan ka pa? Amen. Pag hindi ka lang napansin, ayaw mo nang magsimba. Kapatid, ang hanapin mo ay totoong pastor, hindi ang mga katabi mo. Amen ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Hallelujah. Okay, warning. Nung sila po ay nag-uusap ng Pharisees versus sa ating Panginoon, may mga sinabi ang Panginoon ng mga talata doon na binibigyan tayo ng warning. Amen. Ano yung warning? Babala ito sa atin. Okay, babala ito sa atin, sa ating kapanahunan ngayon. Sabi niya rito sa verse 1, tandaan ninyo ito ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Okay, ano pa? Sabi niya sa verse 8, ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng mga tupa. Okay, mga false teaching, false preaching, medyo humingi ka na ng wisdom sa Panginoon. Amen? Ano pa? Sabi niya dito, Jesus make it clear that any religious leader who offers salvation other than the teaching of Christ is a thief and a robber. Diba? Ang mga Pariseo, sila man din ay nagsasabi ng mga magagandang mga salita. Amen. Why? Because they are priests, di ba? Na mga Mosaic noong panahon ni Moses. Pero hindi sila naniniwala sa mga teaching ng ating Panginoon. Amen. Sabi niya rito, kailangan nating hilingin sa Kanya na bigyan tayo ng Espiritu na may pangunawa. Okay, sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang makilala natin ang Diablo o huwad na pastol. So, hihingi tayo ng mga gabay sa ating Panginoong Hesus at yun naman ay ililid tayo ng Kanyang Espiritu. Diba? Marami po dyan nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Magagandang kanilang sinasabi, kinukuha nila sa Bible, pero pag in-explain na po nila, ang layo-layo na po. Amen. Alam nyo na. Alam nyo na. So, pag yun po ay narinig ninyo, hingi kayo ng wisdom sa Panginoon. Lord, totoo ba itong sinasabi ng pastol na ito or ng sister na ito? Hindi mo naman pwedeng sabihin, oops! Wag! Hindi naman, mag-i-insulto yung pumupunta sa'yo, di ba? Mga sinungaling kayo, huwag niyo pong gawin yun. Huwag po tayong makipag-away. Amen po ba? Maliwanag po, huwag po tayong makipag-away. Dahil pag nakikipag-away ka sa salita ng Diyos, hindi po yan kalugod-lugod sa pastol mo. Amen? Pag ikaw ay nakikipag-argue, kahit maghapon kayo dyan, wala pong mananalo. Amen. Anong gagawin mo? Hingi ka ng wisdom. Okay po, sister. Okay po, sister. Pero sister, meron ba akong dinadalawang ganito? So, okay na po. In-entertain kita. Okay na po. Amen. Hingi kayo ng wisdom sa Panginoon. Dahil pag hindi kayo nakapagbasa ng salita ng Diyos, hindi kayo nagbubulay, matuturn kayo at sasama sa Kanya. Take note, ang mga thief, ang mga robbers, ay nandyan lamang po gumagana. Amen? Sa palakpakan natin ng Panginoon. Okay, sabi nila, upang hindi tayo malamot at malihis sa mundong ito. So, kailangan po natin talagang magnilay, magbasa ng salita ng Diyos. Manalangin. Number 1, dahil ang pananalangin ang siyang backbone ng buhay paglilingkod po natin. Without the absence of prayer, makikita mo po yung buhay mo. Pabagsak na ng pabagsak. Why? Wala pong pakikipagdiig, pakikipag-usap sa shepherd, sa ating pastor. Kailangan po natin yan bilang Kristiyano. Lagi kang usap, makipagkadiig sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hindi lamang pagdating sa church, saka ka palang mananalangin. Amen. Saka ka palang pagdating sa church, saka ka palang nabe-bless.
Paano yung 6 days of your life? Lubong-lubo ka na? Why? Dahil walang pananalangin. So every Christian must pray. Every Christian must read the Word of God. Amen po ba? Sabi niya dito, Jesus claimed that He is the good shepherd. The good shepherd lays down His life to the sheep. Amen. Jesus provides you with more than salvation. Okay? Lagi niyong tatandaan, sayang yung inumpisahan nating buhay na walang hanggan. Ayaw kong malihis sa paglilingkod. Kaya naman anuman ang problema na ating pagdadaanan, anuman ang mga pagsubok na ating tinatahak sa buhay, lagi niyong tatandaan, Lord, my salvation ay mahalaga sa iyo at sa akin. Amen. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo walang umaabot ng 200 years old. Tandaan niyo yan. Mamamatay at mamamatay tayo. Pero i-assure natin na ang ating kaluluwa ay mapupunta sa ating pastor. Amen ba? Amen ba? Amen. Sabi po sa John 10:10, He reveals this, I came that they may have life and I have it abundant, not just forgiveness of your sin, not just salvation, and ongoing relationship with God. Ongoing. Walang hatid. Tuloy-tuloy. May problema man o wala, may makain ka man o wala, tuloy-tuloy lamang, kapatid. Yan ang hinahanap ng ating pastor. So ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Pinoprotektahan po tayo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Dito sa kawan na ito, God is with us. Amen? God is with us. God loves us so much. Amen? Kaya nga, binigay niya ang buhay niya. Binigay ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng alin? Ng buhay na walang hanggan. Magkaroon tayo ng shepherd sa buhay na ito hanggat nandirito tayo. Ano lamang ang gagawin mo? Just go on. Just believe in God. Pray in God ceasingly. Ano pa? Continue in the Lord. Amen. So palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Sige po, tayo po ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. Oh, we glorify your name. We bless your name. Pag kayo po ay nanghihina, pag kayo po ay gulong-gulo sa buhay na ito, just talk to God. Kailangan natin ng pastor sa buhay na ito. Even though na marami tayong pera, marami tayong mga bagay, nag-e-enjoy tayo sa mundo ito, we need the shepherd. We need the door of our life. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Pag ikaw ay nagda-doubt sa shepherd mo, pag ikaw ay nagda-doubt sa buhay na ito, just talk to God. God is there for us. Hallelujah, Jesus. Sambahin mo ang ating Panginoon. Sambahin mo siya ng buong puso, buong kaluluwa. Hayaan mo na kausapin ka ng Panginoon ngayon. May time man na nawawala ka, just ask God to talk to you. Nanghihina ka man dahil sa mga problema, just ask God to comfort you in this morning. Come on. Let's worship our Lord. Hallelujah, hallelujah. Pag ikaw ay natatakot, just ask God. Nasamahan ka niya. Ano man ang problema mo, kapatid, sa umaga ito, you are freely talk to God. Talk to the shepherd of your life. Come on. Just talk to Him. Just talk to Him. Come on. Sa mga pamilya mo, na hindi mo na idadala, just talk to Him. Para makita nila at maranasan nila ang pastor ay pinagsisigawan natin sa lugar mo. Hallelujah. Oh, we want you as the shepherd of our life. We want you, Jesus. Without you, Panginoon, hindi namin alam kung saan kami kawan na pupunta, Panginoon. Kayaan mo na iparanas mo yung grabing presensya sa umaga dito, Panginoon. Hallelujah. Worship you, God. Worship you. Sambahin natin ang ating Panginoon. Hallelujah.
sa buhay niya. Just ask God na samahan ka niya. Hallelujah, Jesus. Meron ka mong nararanasang sakit at karamdaman, just talk to God right now. Sabihin mo, Lord, hirap na po ako sa sakit at karamdaman ito. Kailangan ko ng kagalingan mo, Panginoon, because you are my shepherd. You are my God. Come on, sa problema niya, sa family niya, just talk to Him. Just talk to Him. Ask God that He lead us. Sabihin mo, samahan ka niya sa buhay na ito. Lord, samahan mo kami sa buhay na ito. Pangunahan mo kami sa buhay na ito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you, God. We worship you, Jesus.
Dahil alam namin ikaw ang Diyos na nagmamay-ari ng buhay po namin, Panginoon. Kaya naman, Lord, maraming pong salamat. Salamat sa pagmamahal, sa paggabay. Hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, sa iyong paanan. Ngunit ginagawa mo po kaming karapat-dapat because God, you love us so much, Panginoon. Salamat sa pribilegyo ng mga paglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pribilegyo, Lord God, na ikaw ay masamba sa tuwing kami ay sasamba sa iyo, Panginoon. Lord, itataas ka namin anuman ang mangyari sa buhay na ito. Sasambahin ka namin, Panginoon, anuman ang mga nangyayari sa paligid namin, Lord God. Ikaw ang aming itataas. Hallelujah! Pangalan ni Jesus ang aming ipagsisigawan, Lord. Lord, thank you so much. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, we thank you, God. Salamat, Panginoon. At ito po ang aming samot na lang. Ang kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Happy birthday! Shout out! Shout out! Kantahan po natin siya. Happy birthday! Ay, lumapit ka nito, bro! Okay, isang happy birthday. Happy birthday! Shout out! Happy birthday to you! Nalit yan, boy! Nalit yan! Sige, itaas natin yung ating mga kamay at mag-release tayo ng blessing sa ating kapatid. Mami. Hallelujah, Jesus. Lord, we worship you, we glorify your name, we bless your name, Father. We give you glory, we give you the highest praises and adoration belongs to you. Lord God, thank you so much, Lord God. Salamat, Lord, sa buhay ng aming kapatid na si Ryzen, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo po siyang samahan. Patuloy mo po siyang i-lead, Lord, sa buhay na ito, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na magamit mo siya, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, sa kanyang buhay. Nagre-release kami, Lord, ang pagpapalang financial, spiritual, physical, emotional sa kanyang buhay. Lord God, samahan niyo siya, Panginoon, sa kanyang pag-aaral hanggang sa matapos niya ang college, Panginoon. And even, Lord, sa kanyang mga magulang, gamitin niyo siya, Panginoon, bilang, Lord God, alulod ng iyong mga salita, Panginoon, sa kanyang mga magulang. Samahan niyo po ang batang ito, pagpalain niyo po ang batang ito sa kanyang, Lord God, at talento. Patuloy niyo pa po siyang ihasain, i-equip, Panginoon, para sa iyong kaharian lamang, Panginoon. Ama, ano man ang kanyang desire, Lord God, sa kanyang puso, ano man ang kanyang pangarap sa puso, ikaw ang Diyos, tapat at dakila sa iyong mga pangako, sa iyong mga lingkod. Sabi mo, walang lingkod, Lord, na pinabayaan ka. Wala kang pinalikuran ng mga lingkod mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, nagre-release kami ng pagpapala, Panginoon, sa aming kapatid na ito, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. At Lord, we pray, Lord, bigyan mo pa po siya ng mahabang buhay, Panginoon, para iaalay niya lamang sa iyo, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Somebody needs a happy birthday. Oh, Mika! Sikat na si Mika! Happy birthday! Meron po tayong Shout konting out! salu-saluhang biyaya ng Panginoon. So, wag po muna kayong umalis, mga kapatid. God bless everyone. Sa susunod ulit na linggo. Ay. Hello po.
Commerce. Shout out. Sino gusto mag-shout out? Oh, sige po, sige po. Tulungan po natin. Wait. Tulungan na muna natin sila. Matulog na. Ano kaya yung isa nito? Ano to? Wala. Ano ito? Ano po? Munggo. Munggo. Yung table ay wala. Si Matthew. Ay, saan? Timing ang best friend natin. Ako mabilis ang baka ano eh. Mabilis ang exchange yun. Shout out. Hello po. Shout out bro! Oh, ayan, shout out. Shoutout nga pala. Sa pogi nating si Eric Horacio Motovlog. Yes. Sino pa yung nasa loob? Ang mother ko nagluluto. Para magbago ang isip ng tao. Oh, si Tinay. Shout out. Pray muna tayo, pray. Okay, let's pray. Spray. Lord in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pagpapala sa panibagong taon na ipinagkaloob sa aming kapatid si Ryzen. Dalangin namin sa ngalan ng Panginoon sa Kristo, sa gabay ng Holy Spirit, Panginoon. Basbasan niyo ang pagkain na to na aming kalakasan at patibayin niyo po ang relasyon po ng bawat isa, bawat miyembro po in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Happy birthday, Ryzen! Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, ano na? Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday. Sumasayaw, sumasayaw. Happy birthday to Panalo, panalo! Ano, lock? Sino? 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 Shout out! Ano yan, Kobe Jelly? Kain na, kain na. Patay! Kobe jelly, Kobe jelly. Yes. Yes. Pizza pie. Wow, pizza pie oh. Okay. Oh, yan. Maganda ito. Maganda, masarap to. Masarap. Ampalaya. Okay, tayo ay... Guys, sana'y kasama namin kayo sa aming pong vlog na ito. Thank you. Naway ang pagpapalay matanggap ninyo. Guys, thank you guys. Salamat sa panonood. Kung kayo bago pa sa channel na ito, please click follow on Facebook account and click subscribe on YouTube account. Thank you. God bless. Ingat po tayong lahat. Ride safe. Oo, dagdagan yung video. Dali.
Sarap eh. Kaya ang sarap mag-video, no? Tinatanong nga nila, wala pa naman daw. Kaya ang sarap mag-video. Ang sarap eh. Ang sarap pala ko mag-video. Grabe. Ito pala pag vlog. Ang sarap mag-video. Pagdating naman tinanong ko sa ano, wala pa. Kasi naman yung sandaan Ito mag... Yun na yung magagamit kami yun. Pagka sandaan, tapos yun ang bibigyan ng ano. Yun na magamit yun, yung mga anak nila pag-aaway. Susunod ng ibang... Wala mo kuha na. Ano ba yung nasa taas? Hoy! Kaibigan ko nga pala ito. Nakatakip oh. Sino? Oh, nawala oh. Ay, dyan pala oh. Kaibigan natin. Banaw, ba nag-uusap sila? Dito na lang. Wala na eh. Oo, kasi tatlong buwan na. Tapos nung ikatlong buwan, binigay na natin. Ang pagluluto ay buhugas si ate. At ang best friend natin, may inom ng juice. Masarap ang juice. Kung pa na ko yun, hindi na ako naglamsang. Ay, hindi ka naglamsang. Saya-saya. Maliit lang yun. Hindi makakain dahil lang eh. Oh, ha? Isang masaya. Ano? Ito malungkot. 5,000. Si Kuya Nomer. Wala ka sombrero na oh. At ginagaya nyo guys. Ang sombrero ni Kuya Nomer. Ayos ba? Ayos. Dagnan natin shout out. Shout out. Oh, shout out. Diba? Shout out. Karagdagan lang ito, guys. Karagdagan lang ito. Karagdagan lang po. Itain mo, 5. Shout out. 5 nga lang. Kasi kasi lang dapat. Ano yun, mayroon kang bilis yun. Ayun. Pero yung sunod na buwan, wala. Tapos na natin. Tapos na natin gamitin eh. Di ba? Tapos na. Ayun, tama ka na, Tina. Tama na. Di ba pinag-open yun? Ba't tumalik? Leng! Hello, Leng. Wala nang trapon. Bakit yung kanin? Okay na. Karagdagan. Maganda kasi sa December, papalebili. Ah, doble yun? Yung sa ano ko, ang laki ng pension. Yung sukli mo, Kaya pag nakita ng December, Happy. Happy. dalawa ka sa asawa. Excuse me, hindi ako gano'n. Okay, Lord donation. So, winning church. sa'yo, Nay. Okay. Okay, guys. Ayos. Mas malaki sa sa'yo, no? Ayos. Pag nag-boyfriend tayo. Ayaw nila makasal. Hindi pa, hindi naman ano daw, nagaya ni dati ng halimbawa, meron pa pinakasama, wala na. May pag na doon, nandun daw yung Hindi, pag kinasal na. tapos may barya sa Oo. Pero kung kinakasama. Oh, Chara. Yun lang Oh, Chara. asawa ng katrabaho, yung katrabaho naman. Naging napunta rin sa Ito pinakamagandang boses sa atin. yung tatay lang ano. Ah, Divine Grace. Hello. What's up? Si Glenn. Ito Doon nakit si Glenn. Probinsya ay siya kukuha. Ah, si Glenn. Tapos siya may asawa ko ba? Chara. Chara si Chara. Oh, happy. Happy. Kayo na yung nagpakasal. Wala na.
Kaya talaga, nakasalamin, no? Ay, nakasalamin, nakasomblero si Kuya. Nice. Okay, si Kuya Nomer. Nakasomblero. Tawa ng tawa. Bakit? Oh, mababali na yun. Bali. Ang kuha, pati yung ano. Kuha. Ganon? Bakit? Ay, kumain. Gusto mo juice? Si Mami. Ganun si Mami. Oh, ni Mami tumiting niya ayaw eh. Si Ate Divine. Wow. Si Cecil. It's so fun. Ingat po. Ate Cecil. Kaya kagabi maagang uwi. Oh. Bukas. Meron kaming biniling ano yung pinapakan. Buti kaliwa yung automatic kanan lang. Abuti yung sa bahay. Ito pa